po ang bawat isa na tumayo para sa ating panalangin. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Makapangyarihang Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito at muli ay nagkakatipon-tipon kami upang sumamba at manampalataya sa iyo. Salamat Panginoon at binabayan mo ang bawat isa sa amin na makarating sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, ingatan mo rin po ang aming mga kapatid na wala pa rito, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon, upang makasama namin sa aming pagsamba. Panginoon, ikaw po ang manguna sa worship service na ito, Panginoon. Bigyan mo po ng iyong wisdom, Panginoon, ang aming pastor, upang lubos namin maunawaan ang iyong mga mabuting salita. Gayon din, Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming music ministry, Panginoon. Patuloy mong bigyan sila ng talento, Panginoon, na ibinabahagi sa amin. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang aming mga ushers at mga volunteers, Panginoon, na patuloy silang gabayan sa araw-araw, Panginoon, saan man sila magpunta, Panginoon, upang maipalaganap ang iyong salita. Kaya din, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kakayanan sa aming mga volunteer teachers, sa children ministry, Panginoon, na maipahayag ang iyong salita sa mga bata, Panginoon. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoon, na may mga mabigat na dadahin, Panginoon. May problema sa pamilya, Panginoon, problema pinansyal, Panginoon, emosyonal, Panginoon. Panginoon, himpuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, at iparamdam mo sa kanila na walang imposible sa iyo, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na aming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat ang magkaroon ng Kristo sa aming buhay, Panginoon. Lord, you are our great healer, our great provider, Panginoon. We worship you, we adore you, Panginoon. We honor you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bakit hindi natin bigyan ng mataas na palakpak ang ating Diyos sa buhay? Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen. Pakibati naman po ang ating mga kapatid sa kaliwa sa kanan ng isang mapagpalang umaga, kapatid. Amen. Sa malamig na umaga, handa na po ba tayong magpainit sa presensya ng ating Panginoon? Isang malakas na blessing siya! Blessings, blessings siya! Yes, Lord. Mga kapatid, samahan po kami umawi at magmuri sa Kanya. Come on, church!
hands one more time to our King, to our God, to our Savior. Because He is worthy of our praise and worship. He is worthy of this time. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Jesus, you are good to us. Whatever season of our lives, Lord, you remain good. Whether we are feeling down, whether we are on mountaintop experiences, you remain good. And your faithfulness will never end to all of us. And so God, today we want to sing about your goodness. Let me sing the song, The Goodness of God. Thank you, Jesus. Let's praise Him. Let's open our hearts to Him. I love you, Lord. Come on, church, let's sing. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. This is our prayer to Him all my life. So all my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. And you have led me through the fire and darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All together we sing, all my life. It's all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life is faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. With our voices, we'll lift up our praises to Him. Hallelujah. One more time, we sing all my life. Just your voices, church. All my life you have been faithful. All my life you have
want you to touch someone next to you. Hawakan po natin ang ating katabi and just bless that person, pray for that person. Pagdasal po natin siya. Let us encourage one another through our words of prayer. Thank you, Lord. God, we ask for your blessings this morning. We ask for your healing touch this morning. We ask for your strength and deliverance this morning. Lord, whatever situation that we are in, Lord, we know you are faithful. And we know you are strong. And we know you are able to deliver. You are able to help. And you are able to sustain us, O God. Panginoon, gamitin niyo po ang bawat kamay na nakapatong sa bawat isang narito, Panginoon, na daluyan po ng inyong mga pagpapala, ng inyong kalakasan, O Diyos. Kami po'y mahina kung hiwalay sa iyo. Subalit dahil sa aming ugnayan sa iyo at sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kami po'y napapalakas. Kami po'y nananatiling nakatindig, anuman pong unos ng buhay, anuman pong mga challenges na dala ng buhay, we remain standing. All because of your strength. And all because we are rooted deeply into Christ. Salamat po, Panginoon. We honor you, God. We praise you. And we dedicate this morning to you. All for your fame, all for your glory. In Jesus' name we pray, and everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang malakas ng Panginoon. Pwede ko po bang marinig yung palakpak na excited na sa Pasko? Hallelujah! Pagalan po natin ang sigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Let us shout praise the Lord! Come on, put your hands together for Jesus! Jesus deserves this day! Jesus deserves this hour! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, God! Taas po natin ang ating mga kanang kamay. At bilang isang bayan ng Panginoon, sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. At babasahin ko po ang isang talata mula po sa aklat ng Kolosas. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito po sa ikalawang bahagi, talata 10 ng aklat na ito. Ganito po ang ating matutunghayan. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya. Pwede po bang sabihin natin sa ating katabi, si Kristo ang ating kapahingahan. At sabihin mo sa Kanya, walang kulang sa iyo. Ikaw ay buo kay Kristo. Panginoon, pagpalain niyo po ang mensahe na ibibigay ngayong umaga. Sa akin pong kawalan, Panginoon, ay kalakasan mo ang makita. Sa kakapusan po ng aking karunungan ay katalinuhan ninyo ang umiral, Panginoon, upang mapakinggan namin ang saloobin ninyo. Mapakinggan namin ang katuruan ninyo, Panginoon. At uuwi kaming lahat may baon-baon na kalakasan na sa iyo lamang namin matatagpuan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Bago po tayo maupo, maglakad tayo sandali, kamayan natin ang 5 katabi. Batiin po natin ang mapagpalang umaga. Sabayan po natin ang matamis na ngiti.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pwede na po kayong maupo, mga kapatid kay Kristo. Purihin ang Diyos. It's good to be back. At bago po ako magbahagi ng mensahe ay nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pong prayers. Lalong-lalo na po sa ating pagpunta sa World Congress ng Church. At isa pong malaking pagpapala to really represent our country and our church in that gathering. Marami po akong kwento pero hindi ko po gagawin ngayong umaga sapagkat naniniwala po ako na ang message time should be all about Jesus and all about the Word of God. Now, allow me to start my message this morning. Marami pong mga foreigners, marami pong mga banyaga ang nagsasabi at nakuna nila, napansin nila, na ang mga Pilipino daw po ay mahiyain. Totoo ba yun? Tingnan nyo nga sandali ang inyong katabi kung may katotohanan yun. Yan daw katabi mo bilang Pilipino, mahiyain. Hindi halata, ano? Demure and very cutesy. Tama ba yan, Jay? Ang mga Pilipino daw ay mahiyain. Yun po ang napansin ng maraming mga banyaga. At pinag-isipan kong mabuti yung kanilang sinabi na tayo daw mahiyain. At napansin ko, yes, madaldal tayo. Yes, mahilig tayong mag-video. Pero totoo rin naman na ang mga Pilipino talaga ay mahiyain. Isang example, isang katibayan na ang mga Pilipino, mapapansin mo, mahiyain. Ganito. Kapag nadulas sa harapan ng marami, bubulong, sabay kinupurot-purot pa ang sarili, sinasampal-sampal at sinasabi, kakahiya, daming nakakita. Kapag meron tayong nagawang kaaliwas-wasan at nabigo natin ang ating mga magulang, sinasabi ng mga nagtatay natin, hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin ng ating mga kapitbahay? Ano na lang ang sasabihin ng ating mga kamag-anak? Wala kang kwentang anak. Napakahalaga po sa atin ang kahihiyan. At kapag may atraso tayo sa isang kaibigan, sinasabi natin, uy pare, pasensya ka na ha. Yang-iyan na talaga ako sa'yo. Talagang pabigat na yata kami sa iyo ng iyong kumare. Pero wisyo na talaga kami. Hayaan mo, babawi kami sa'yo. Kami naman ang manlilibre sa sunod. Sangayon po sa mga halimbawang aking sinabi, talagang may katibayan naman pala at may katotohanan yung sinasabi nila na ang mga Pilipino daw ay mahiyain. Pero magandang pag-isipan, bakit nga ba ang mga Pilipino may angking pagiging mahiyain? Bakit mahiyain ang mga Pilipino? Palagay ko, mahiyain tayo mga Pilipino dahil ayaw po nating mabasag ang ating pagkatao. Ayaw ng bawat isang Pilipino na mapulaan. Ayaw ng mga Pilipino na napipintasan. Kaya di ba, pansinin nyo kapag kapistahan, kahit konti na lang ang ipon, maraming Pilipino maghahanda pa rin. Dahil ayaw ng mapipintasan ng kapitbahay, ayaw mapipintasan ng mga kamag-anak at mga kakilala. In short, gusto natin na kahit papaano, mayroon pa rin tayong maibubuga. Gusto natin maganda ang tingin sa ating ang mga tao. Gusto natin may mukha tayong maihaharap. Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe ko ngayong umaga ay akin pong tinawag na may mukha ka bang ihaharap. Tingnan mo nga yung katabi, sabihin mo sa kanya, kamusta ang iyong mukha? Sabihin mo sa nasa likod mo, may mukha ka bang maihaharap? Tatanungin ko kayo, kailan ba natin masasabi bilang mga Pilipino na meron talaga tayong mukhang maihaharap? Kailan ba natin masasabi na ang pagkatao natin ay may saysay? Bago ko po sagutin ang tanong na yan, magbibigay po ako ng ilang mga paliwanag. Doon po sa pelikulang Chariots of Fire, meron po isang mananakbo, isang Olympic runner, ang walang tigil sa pag-iensayo kada araw. Nais po niyang makamit yung gold medal sa Olympics. Parang si Carlos Yulo. Nung minsan may nagtanong sa
mananakbong ito, sabi ng reporter, bakit inuubos mo ang oras at lakas mo? Kakainsayo at parang dyan na lang umiikot ang mundo mo sa palaro. Ang sagot po ng mananakbong ito, sabi niya, alam mo kasi, sa araw ng Olympics, sa araw ng paligsahan, at ako'y nakatungtong na doon sa oval kasama ang ilang mga manlalaro, hihintayin na lang namin yung putok ng baril. Yung putok ng baril ang hudyat na kailangan na namin tumakbo. At pag narinig na namin yung putok ng baril, meron na lamang kaming 10 segundong nalalabig sa mundo para patunayang may saysay pa ang aming pag-iral. Ano ba ang pinupuntos ng mananakbong ito? Anong pinupunto niya? Sinasabi niya, pag hindi ako nanalo sa Olympics, wala nang saysay ang pag-iral ko sa mundo. Ibig sabihin, tumatakbo sa isip niya, na may saysay lang ang buhay niya, may mukha lang siyang mayaharap kung siya ang panalo sa Olympics. Para sa kanya, may saysay ka lang pag meron kang medalyon, pag meron kang gold medal, pag marami kang tagahanga, pag maraming pumapalakpak sa'yo, at kapag ka binabash ka at binubo ka, boo! Dahil talo ka sa Olympics, walang kwenta ang buhay mo. Yan ang pananaw niya. Eh paano kung hindi siya nanalo? Paano kung hindi siya palakpakan ng mga tao? Paano kung hindi siya ang maging kampiyon? Masasabi pa rin ba niya na may halaga ang buhay niya? May saysay pa rin ang buhay niya? Maraming tao ganyan po ang pananaw. They have this thinking, kailangan ako ang mauna. Kailangan ako ang top 1 para masabi ko may saysay ang pag-iral ko sa mundo. At yan ang mensahe ng pelikula ito. Sa pang pelikula na nais kong ibahagi sa inyo, yung pong pelikulang 3 Idiots, na palagay ko ay napanood na ng marami sa inyo. Sa pelikula pong ito ay may isang professor sa college, na sa unang araw ng kanilang pagkikita ng kanyang mga estudyante, nagtanong. Ang tanong niya ay ganito, sino ang kauna-unahang tao? Sino ang kauna-unahang lalaki na nakarating sa buwan? Kayo, kilala niyo ba kung sino? Kilala niyo kung sino? Ako si Pastor Nestor. Sino ang kauna-unahang lalaking nakarating sa buwan? Sino? Si Neil Armstrong, di ba alam niyo rin? So alam ng lahat ng estudyante, yung sagot, si Neil Armstrong, taasan sila ng kamay, pakitang gilas. Akong tawagin niyo, sir, alam ko ang sagot. Sabi ng professor, baba na ang kamay, alam ko na alam niyo ang sagot. Kaya iibahin ko ang tanong. Ito ang bago kong tanong. Sino ang pangalawang lalaki na nakarating sa buwan? Tinginan yung mga estudyante. Magkaingay sila. Kilala mo ba kung sino? Parang hindi ko nabasa yun sa textbook. Parang hindi namin pinag-aralan yun sa history. Biglang tumahimik yung buong klase. Hindi nila alam yung sagot. At sa gitna ng katahimikan ay sumabat ang profesor. At ang sabi niya, kita nyo na? Kitams? Sa totoong buhay, ang mga top 2, walang kwenta. Ang mga top 2 nakakalimutan, hindi sila mahalaga. Kulelat sila, ang mahalaga sa buhay, maging numero 1 ka, kaya pagsikapan ninyong makuha ang first place. Na-pressure yung mga students. Kasi sa mga sinasabi ng professor, pinapakita niya yung expectation niya na kailangan sila ang top 1. At kung napanood niyo po yung pelikula, sobrang na-pressure yung mga students. Meron pong isang estudyante na gusto niyang ma-please yung kanyang teacher. In the end, dahil hindi niya ma-please ang kanyang teacher, siya po ay nagpakamatay. Kasi napunla sa kanilang isip na kailangan top 1 ka para maging importante ka. Kung hindi ka top 1, kung top 2 ka lang, wala kang kwenta. Yan ang maitanim sa kanilang isipan. Sinasabi ng professor na ito, if you are the top of the class,
Wala kang mukhang may kaharap. Meron pong isang movie producer sa Amerika na ang dami niya talagang awards. Ang pangalan po niya ay Sidney Pollack. At kita niyo naman, pinagmamalaki pa niya ang kanyang dalawang tawag dito, trophy? Awards? Siya po'y pumanaw noong taong 2007. At bago po siya mamatay, kapuna-puna na kahit hinang-hina na siya at nahihirapan siya kakainda sa kanyang sakit, wala pa rin humpay ang paggawa niya ng mga pelikula. May sakit na, trabaho pa rin ang trabaho. Maging ang pamilya niya, kumukontra na sa ginagawa niya kasi sabi ng pamilya niya, baka naman po kayo mapasama, baka lalong madali ang buhay ninyo. Magpahinga ka na, yun ang sabi ng kanyang pamilya. May nagtanong po sa kanyang reporter at ang sabi ng reporter, Sir, bakit mo ito ginagawa? Bakit gawa ka pa rin ng gawa ng pelikula, may sakit ka na, bakit hindi ka nalang mag-retire? Ganito po ang sagot ng movie producer. Ang sabi niya, kahit na masama sa kalusugan ko ang mapagod, sa tuwing natatapos ko ang isang pelikula, napuprove ko na may dahilan pa ako para mabuhay. Sumasaya ako kapag nakakagawa ako ng pelikula kasi doon ko nakikita may saysay pa ako. Yun nga lang, namatay pa rin siya taong 2007. Para po kay movie producer na ito, may mukha ka lang maiharap sa mundo kapag meron kang magandang trabaho. Kapag may puprove ka na you are something at kumikita ka. Pero paano kung dumating sa point na hindi ka na makapag-work? Paano kung inutil ka na at wala ka ng magawang pelikula? Paano kung wala ka ng may pagmamalaking trabaho sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo? Masasabi mo pa rin ba na may halaga ang buhay mo? Tanungin mo nga sandali ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ano bang sukatan ng buhay mo? Sabihin mo sa isa pang katabi, kailan mo ba masasabi na may saysay ang buhay mo? So you can see, sa tatlong examples na pinakita ko, lahat po sila nagsasabi, kailangan may mapatunayan ako, kailangan may magawa ako, kailangan hangaan ako ng mga tao para masabi ko sa sarili ko, mahalaga ako. I am important. Last example, meron pong isang lalaki na palubog na ang career bilang isang manunulat. Wala kasing tumatangkilik sa mga aklat na naisulat niya. Nung tanungin siya kung bakit kinakaya pa niya ang buhay kahit nalulugi na siya, ang sabi niya ay ganito, nakakapanlumo ang buhay. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga anak ko, nasasabi kong may dahilan pa ako para mabuhay. Ang lalaking ito ay maraming problema, pero para sa kanya, may saysay ang buhay ko kasi may anak ako, kasi may pamilya ako. Tama naman. Pero may problema ng konti doon. What if wala kang asawa? What if single ka? What if ulila ka sa buhay? What if nag-iisa ka sa buhay? Parang lalabas. Walang saysay ang buhay mo dahil nag-iisa ka lang sa buhay. Kapuna-puna po sa mga kwento na aking sinabi na ang tao, lahat tayo, may masidhing pag-aasam na makabuo ng pangalang igagalang. Nais nating makilala. Nais nating maihanda ang ating sarili sa opinyon ng tao. Siyempre, sino namang tao ang gusto ng mapipintasan, di ba? Gusto natin kapag tinanong yung mga tao about us, gusto natin positive. Gusto natin lagi mapapawaw ang mga tao sa atin. Wow, educated! Wow, ang daming achievements! Wow, ang ganda ng bahay! Wow, napakatalino! Wow, napakapogi! Wow, ang layo na nang naabot sa buhay! Gusto natin yan ang mapapakinggan as much as possible. In short, all of us want to feel important. Nais nating maging buo ang ating pagkatao, ayaw natin ng mapipintasan. And we will do our best para makuha ang magandang opinyon ng tao.
Subalit ito po ang tanong ko. Sapat nga ba ang mga ito para masabi nating may mukha na tayong maihaharap? Sapat nga ba ang kaya nating maabot sa buhay para masabi nating buo na at kumpleto na ang aking pagkatao? At this point, we are faced with a $1 million question. Alala ko tuloy yung isang paligsahan sa TV, yung Who Wants to be a Millionaire? At meron tayong $1 million na sasagutin. Ano ba talaga ang saligan ng pagkatao natin? Kailan ba talaga nating masasabing importante tayo? Kailan ba natin masasabi na may mukha na tayong maghaharap? Kung mundo po ang pasasagutin natin sa $1 million question na ito, lahat po ay palagi ko mag-a-agree at magsasabi na you have to earn this. Kailangan mong makuha to, kailangan mong maabot to para masabi mo, okay ka na, kumpleto na ang buhay mo. Pansinin nyo tayong mga Pilipino, mahilig magpusisa. Single ka pa rin, kailan ka ba mag-aasawa? Pag may asawa na, wala ka pa rin anak, kailan ka magkakaanak? Pag nagkaanak ka na, kailan susundan? Wala ka pa rin sariling ba? Tinuturo sa atin ng mundo, you need to acquire more, you need to have this, you need to have that, para masabi mo, buo ang pagkalalaki mo, buo ang pagkababae mo. That is what the culture is telling us. And I will tell you, nakakapagod na minsan. Pakisabi sa katabi, nakakapagod nga. Minsan ginagawa na lang natin yung mga ginagawa natin just to prove someone na mali ka sa iniisip mo sa akin. Meron akong may bubuga and I will do my best to prove to the world meron akong mukhang may haharap. But let me tell you this, nakakapagod ang ganyang buhay. Tama? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, nakakapagod. Sabi mo sa kanya, aminin mo na, makapagod kayo, parang lagi ka na lang may i-please na tao. Kailangan mong i-justify ang sarili mo. Balikan natin yung $1 million question. Kailan ba natin masasabi na may mukha na tayong maihaharap? Alam niyo yung mga experts, mga dalubhasa, mga matatalinong tao, may napansin sila na ang tao may malaking problema. Napansin nila na ang tao merong malalim na awang. Alam niyo yung word na awang? Malalim na space, malalim na butas sa kanilang pagkatao na pilit nating pinupunuan, kaya hindi tayo sumasaya. Yung puso natin may hinahanap, yung kalooban natin, we want something big, we want something great. So natin hangaan tayo, gagawin natin ang lahat para mapunuan yun. Pero sobrang lalim. May mga tao narating na ang iba't ibang bansa, pero parang kulang pa rin. May mga tao, sikat na sila ngayon. Nasa kanila na ang lahat ng pera, pero parang may kulang pa rin. May mga kilala tayo, ang daming restaurants na binubuksan, ang daming mga businesses na binubuksan, pero pag nakausap mo, malungkot pa rin. May malalim na awang sila na pilit pinupunuan. Even yung mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos, gusto rin nilang sumaya. Hanggang ngayon, hinahanap nila, ano ba yung magpapasaya sa akin? Ano ba yung magpapabuo sa pagkatao ko? At yan daw, malalim na awang na yan ang dahilan kung bakit mayroon tayong matinding pagnanasang may maabot sa buhay. Yung malalim na butas na yan, yung pakiramdam na kailangan mong may gawin lagi kasi parang may kulang. Gusto ko lang naman maging masaya, pastor, kaya ako ginagawa to. Gusto ko lang naman na igalang ng mga tao, kaya ako ginagawa ang bagay na ito. Sabi ng mga experts, ito ang problema natin bilang mga tao. We are not happy. We want more at parang hindi tayo masatisfied.
Sinisikap nating magkaroon ng mga kakaibang karanasan. May mga lugar at mga bansa na nais nating mapuntahan. Gusto nating magpa-picture sa isang sikat na artista, sa isang bigating politiko. May mga bagay na nais nating maabot. Gusto nating yumaman ng husto. Gusto nating madaig ang ating kapitbahay. Gusto nating dumikit sa mga sikat na tao. Gusto nating mapabilang sa isang grupong sikat, sa isang club na, alam mo yun, ang sasaya lang nila lagi. Kasi gusto lang natin maging masaya. Gusto natin na kapag nag-post tayo ng reels, ang daming mag-heart. At pag napansin natin yung kaibigan natin, mas marami yung heart sa reels niya kaysa sa reels mo, halos yung pinakita mo na ang lahat, nagagalit ka. Wala ko na nga ito, atalbugan ako sa hearts. We want more at parang hindi tayo masatisfy. At kapag wala itong mga bagay na sinasabi ko, pakiramdam natin, walang saysay ang buhay natin. May kulang, wala pa rin tayong mukhang may haharap. Napansin niya ng mga experts na meron tayong problem. We want to please people. Sabi ni Augustine, na obispo ng Africa, sabi niya, ito yung pangit na kalagayan ng tao. Nakakapagod na. Kaya ang sabi niya, sa isang prayer sa Panginoon, ganito ang sabi niya, you made us for yourself. And our hearts are restless until they rest in you. Sabi ni Augustine, nakakapagod ang buhay. At napagtanto ko, ang tao hindi mapapakali, hindi mapapahinga hanggat hindi niya natatagpuan ang Diyos sa kanyang buhay. Sa Tagalog ang sabi ni Augustine, kami ay nilikha mo para sa iyo at ang aming mga kaluluwa'y walang pahinga malibang magpahinga ito sa iyo. After many years, saka lang na-realize ni Augustine, walang bagay sa mundo ang pwedeng magpasatisfy sa atin. And that led him to the conclusion that only God can satisfy you and me. At malibang matuklasan mo ang Diyos bilang iyong tunay na kayamanan, mananatili kang pagod. Kampitin mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, alam kong napapagod ka na rin. Labindalawang siglo pagkatapos sabihin ito ni Augustine, nakita pa ng isang expert na si Blaise Pascal, na kilala ng maraming mga mathematician, ang ganitong kalagayan ng tao. Ang sabi niya, lahat ng tao ay nais maging masaya. Lahat tayo gusto natin maging masaya. Sino ba naman taong ayaw maging masaya? Lahat tayo gusto natin maging masaya. Ito ang motibo sa lahat ng kanilang ginagawa. Kahit yung mga nagpapakamatay, yan din ang motibo ang maging masaya. Lahat ng ginagawa mo ngayon, ginagawa mo kasi gusto mo lang naman maging happy and satisfied. At pati daw yung mga taong nagpapakamatay sila kasi gusto na nilang maibsan yung pain, yung sakit, yung suffering. Gusto na nilang makawala sa isang mundong batbat ng problema, kaya nagpapakamatay na lang sila with hopes na sasaya sila at matatahimik. At sabi pa ni Pascal, eto ang problema ng tao, lahat nagre-reklamo. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon. Alam mo, happy-happy yan na parang kumpleto na ang buhay, pero nagre-reklamo yan. Hindi pa rin yan happy. Lahat tayo. Lahat nagre-reklamo, prinsipe man o hindi, mayaman man o mahirap, malakas man o mahina, edukado man o walang pinag-aralan, malusog man o may sakit. Saan man ang bansa, saan mang panahon, anumang oras, anumang kalagayan sa buhay, lahat ng tao ay nagre-reklamo at napapagod na sa kakulangan ng kanilang kakayahang maging masaya. Hindi maibigay ng ating karanasan ang hinahanap natin. Yan ang dahilan kung bakit palagian tayong malungkot. Patigin mo ulit ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, alam kong napapagod ka na sa mundo.
At nakita po ni Pascal kung anong pinag-uugatan nito. May ugat kung bakit lagi tayong malungkot. May ugat kung bakit lagi tayong hindi satisfied. May ugat kung bakit lagi tayong walang contentment. Sabi po ni Pascal, noong unang panahon, tinutukoy po niya, panahon ni Adan at ni Eva, noong unang panahon, taglay ng tao ang tunay na kaligayahan. Nung likhain daw si Adan at si Eva, kumpleto sila, masaya sila. Sabi niya, alam niyang kumpleto siya, kaso ito'y nabunot sa kanya. Walang natira maliban sa awang na iniwan nito. Ito ay isang malalim na butas na pilit ng tinatapalan ng kung ano-anong bagay sa kanyang paligid. Ngunit ang lahat ng ito'y kapos. Ang awang na ito'y mapupuno lamang ng isang bagay na walang hanggan at hindi nababago. Walang iba kundi ang Diyos mismo. Only Jesus can satisfy your thirst and your hunger. All your life, nagmamakaawa ka, mahalin niyo naman ako. Tanggapin niyo naman ako. Hangaan niyo naman ako. Kulang pa rin. Sinasabi ni Pascal, you cannot please this world. It is hard to please the world. At maliban na ma-discover mo na ang hinahanap talaga ng puso mo, hindi yung sasabihin ng tao. Kasi akala mo, ang hinahanap ng puso mo, yung sasabihin ng iba. But you were wrong all this time. Dahil ang totoong hinahanap mo, sa kailaliman ng puso mo, isa lang talagang hinahanap mo, ang Diyos mismo. Akala natin yung awang na yun, hugis pera, hugis asawa, hugis pamilya, hugis negosyo, kaya pipilitin natin tapalan ng kung ano-ano sa mundo. Pero kahit tapalan natin, kulang pa rin kasi yung malaking awang na yun, hugis Kristo. At malibang si Kristo ang sumuot doon at manood doon, hindi mo masasabing kompleto ang buhay mo. Let me tell you this, kahit wala ka sa buhay, kahit minsan kapos ang budget mo, if you have Christ in your life and you see the supremacy of Christ, the bigness of Christ, the greatness of Christ, doon mo lang masasabi mo, my life is complete, my life is perfect. Napansin din po ni Paul David Tripp ang problem na ito at ang sabi niya, ang bawat tao ay naghahanap sa Diyos. Ang problema, hindi nila alam na siya pala talaga ang hinahanap ng puso nila. Kaya kung ano-anong substitute sa Diyos ang pilit nilang inaabot. Marami sa inyo ang broken-hearted. Bakit siya umalis sa buhay ko? Hindi ko nakakayanin. Bakit niya ako pinagpalit? Bakit nalugi ang negosyo ko? Minsan inaalaw po ng Panginoon yung mga ganyang kawalan sa buhay. Minsan inaalaw po ng Panginoon na may mawala sa buhay natin, may mabasag sa pagkatao natin, may mga sitwasyon na bubulaga sa atin. God will allow pain, suffering, disappointments, frustrations para ma-realize natin si Kristo lang sapat-sapat na, higit-higit pa. Yung sumulat ng Narnia, C.S. Lewis, yung sabi niya, kung ang mga bagay na tunay na magpapaligaya sa atin ay wala sa mundong ito, malamang-lamang ito ay nasa labas dito. Kung walang bagay doon sa mundo na kayang magpasaya sa atin, kung hindi tayo kayang pasayahin ng salapi, kasikatan, kayamanan, mga material na bagay, sabi ni C.S. Lewis, isang matalinong lalaki, dinanas na niya ang lahat. Sabi niya, ang magpapasaya sa atin, mga bagay na wala sa mundo ito. At sino ang bagay na nasa labas ng mundo ito? Planet Mars? It's God Himself. Tell someone beside you, you need Jesus. Tell someone behind you, pakisabi sa nasa likod mo, si Kristo talaga ang kailangan mo. Jesus is enough. Day after day, dinodoktrinahan tayo ng mundo ito. Dinodoktrinahan tayo ng TikTok. Dinodoktrinahan tayo ng Facebook, ng Instagram. May kulang pa sa'yo.
Mainggit ka sa artistang to, dapat maging kasing kinis ka niya, dapat maging kasing ganda ka niya, dapat maging kasing yaman ka niya, siya ang sukatan ng goal natin sa buhay. Huwag kang masatisfy. But the Bible is telling us, the gospel is telling us, if you seek Jesus, if you find Jesus, you find everything. So yung sa katabi mo, pahinga ka na ba kay Kristo? Ang Diyos lang ang makakapuno ng malalim na awang sa buhay natin. Yung ilang bagay na ginagamit ng mundo para punuan ang awang na yan, ang tawag po dyan ng Bible ay substitute. Sabihin na po natin, substitute. Kapag may nagpapasaya sa'yo liban sa Diyos, ang tawag dyan, substitute. At sa Bible, ang ginamit po na word for substitute ay Diyos-Diyosan. Sabihin nga po natin, Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy ko po, hindi mga ribulto ha. Sa galit na galit tayo sa mga ibang reliyon. May ribulto sila, sa amin wala. Hala mo lang yun. Tayo din ang dami nating ribulto sa puso natin. Pagka binuyang-yang yung puso natin, pag inopera yung pagkatao natin, ang dami nating ribulto, ang dami nating Diyos-Diyosan na pamalit natin kay Kristo. Kasi sila ang pinaghuhugutan natin ng kasiyahan. Tatanungin kita, ano yung bagay na kapag nawala sa buhay mo, masasabi mo, ayaw ko nang mabuhay? Uulitin ko yung tanong ko. Ano ang meron ka ngayon sa buhay na kapag ka nawala sa buhay mo, parang ayaw mo nang mabuhay? Yan ang totoo mong Diyos. At ang tawag dyan ng Bible, Diyos-Diyosan. And in the book of Isaiah chapter 41, kinausap ni Yahweh ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Kinausap ni Yahweh lahat ng pamalit sa Kanya. At ganito ang Kanyang sinabi. Sa verse 24, kausap ni Yahweh ang mga Diyos-Diyosan. Ang sabi niya, pero ang totoo, wala kayong silbi, wala kayong nagawa. Ang mga taong pumili sa inyo para sambahin ay kasuklam-suklam. Kung meron ka daw ipinapalit kay Kristo, yung ipinapalit mo kay Kristo, wala naman kayang gawin. Hindi ka naman talaga kayang pasayahin. Si Kristo lang ang totoong kayang magpasaya sa iyo. Verse 29, sabi ni Yahweh, lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan at walang magagawang anuman, sila'y parang hangin lamang. Ano ang magpapasaya sa iyo ngayon? Sana makarating ako sa Santorini, Greece. Doon lang ako sasaya. Pwede na ako mamatay, pastor. Sana magkaroon ako ng 3 million sa bank account ko. Okay na ako, pastor. Pwede ko nang iwan ang mundong ito. God is telling all these idols of our hearts. Sinasabi niya, wala silang kabuluhan, walang magagawang anuman. Lahat po ng material na bagay ay walang kabuluhan, walang magagawang anuman kumpara kay Kristo. Si Kristo lang talaga ang kailangan natin sa buhay. Sabi dyan sa verse 29, sila'y parang hangin lang. Kung ikukumpara daw natin lahat ng material na bagay kay Kristo, utot lang. Sorry sa word, utot lang. Sino ba naman sa atin ang matino na kapag kami narinig na nautot, hanap ang silupin, hanap ang plastic, hulihin niyo ang utot, sayang. I-rep natin. Sabi po ni Yahweh, lahat ng pwede nating ipagmalaki sa buhay, utot lang, hangin lang, kumpara sa Kanya. Nag-aaral po ako ng masters. In fact, I have 2 masters. Yung una kong masters, I was expecting na ako po ang mabibigyan ng Academic Excellence Award. Pero ibinigay sa iba. Binigay sa isang African man. And I love Africans. Galit na galit ako. Halos isumpa ko yung head ng committee at inilaban ko talaga pero hindi po ako pinagbigyan. I know para sa akin yun pero binigay sa iba. Galit na galit ako. Kasi 4 years ko tinapos yun and I did my best para laging mataas ang grade. Pero dahil lang sa isang technicality ay naibigay sa iba.
Took me some time bago maka-move on. Later on, I realized the Lord allowed it. The Lord allowed it. First, to humble me. Pangalawa, para ma-realize ko at marinig ko ang tinig ng Diyos na nagsasabi, anak, hindi mo yan kailangan para maging masaya. Ako lang, sapat na para sa'yo. Magpahinga ka. Nakakapagod minsan. Isaiah 44 verse 9, sabi ng Diyos, ang mga ribultong Diyos-Diyosan na labis nilang pinapahalagahan ay walang halaga, sila rin ang makakapagpatunay ng mga iyon ay walang halaga. 2 beses po binanggit, lahat ng Diyos-Diyosan natin sa buhay, walang halaga kumpara kay Kristo. Paano mo binabasa ang sarili mo? Paano mo binabasa ang katabi mo? Paano mo tinitimbang ang kanilang saysay? Paano mo tinitimbang ang saysay ng sarili mo? Ito ba'y dahil sa mga naangkat mo, mga na-acquire mo, mga napatunayan mo? Kung yan ang basehan mo, lagi kang mabibigo, lagi kang magiging malungkot. Trust me, hindi yan sapat. But if you have Jesus in your life is complete. Kaya akala natin, hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maring pinipintasan natin yung mga kababayan natin na, ay kami, wala kami ribulto sa bahay, wala kaming pusa na napayapay ang kamay. Wala kaming, alam mo yun, wala kami nung palaka na may kagat-kagat na gold coin. Evangelical Christian kami, mga born again kami. Yabang natin. Pero ang totoo sa puso natin, ang dami nating idols, ang dami nating mga ribulto sa puso, isipan at kaluluwa natin na ipinapalit natin kay Kristo at sinasabi natin sa mundo, ito ang bumubuo sa akin, ito ang nagpapasaya sa akin. Diba nang sinabi niya isang pastor, sabi niya, idolatry is simply trying to build our identity on something besides God. An idol is anything or anyone that you conclude in your heart you must have in order for your life to be meaningful, valuable, secure, exciting, or free. What makes your life meaningful? What makes your life valuable, secure, exciting, or free? Yan daw ang pinapalit mo sa Diyos. Mayroong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag pinipilit nating hugutin ang ating pagkatao sa kahit na anong bagay maliban sa Diyos, ang ribulto ay kahit na anong bagay na pinaghuhugutan natin ang ating saysay, halaga, kakontentuhan, kasiglahan, at kalayaan. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Yan talaga ang Diyos mo. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba yung mga bagay na kapag nawala sa iyo, masasabi mong wala ka ng mukhang maihaharap? Then that becomes your God. At kadalasan po, yung mga Diyos-Diyosan natin, mga regalo din naman ng Diyos, mga good things. Walang masamang yumaman, walang masamang maging sikat, walang masamang maging top of the class. Praise God! Pagpasalamat natin kay Lord. Pero kung ginagawa natin na yan ang ultimate things, doon po nagiging masama. Walang masama na magkaroon ng impok sa bangko, walang masama na makapunta sa mga magagandang lugar. Pero kung yan na lang talaga ang hinahanap natin at nagpapasaya sa atin, doon po nagiging masama. Kadalasan yung mga dinodiyos natin sa ating mga buhay, maaaring edukasyon, titulo, pamilya, ari-arian, negosyo, pwede rin church. Church namin ang the best. Yung church namin ang pinakamahusay. When your church becomes your God, lahat ng ito ay regalo ng Diyos, pero mali ang ating pagtanggap. Ginagawa nating hugutan ito ng ating pagkatao. And we worship them. Ang tanong, sapat nga ba ang Diyos para may mukha na tayong maiharap?
Sapat nga ba si Kristo para mapunuan yung kakulangan sa buhay natin? Pastor, di ko naman nakikita si Jesus eh. Paano ko masasabing si Jesus sapat na? Invisible siya. I don't see God. Sapat nga ba ang gospel para mapunuan ako? Masaya ka ba? You tried your best. O ano, naging masaya ka ba? Baka lahat ng frustrations mo, boses ng Diyos para sabihin sa'yo, to tell you, to knock on your door and tell you, anak, hindi ka kayang pasayahin ang mundo. Ako lang talaga ang kailangan mo. Sabi po ni John Calvin, God is in the business of crushing idols of our hearts. Ang Diyos daw ay gumagawa sa buhay natin. Winawasak niya, binabasag niya ang mga idols of our hearts para makita natin si Kristo sapat sa ating buhay. Minsan marami tayong tanong, bakit inalaw ng Panginoon yung frustrations na yun? Bakit hindi ako na-promote? Ako dapat yung na-promote. Bakit nakuha yung kliyente yun? Dapat sa akin yun eh. Bakit siya yung sinagot? Mas pogi naman ako doon. Mabait naman akong tao, ba't di ako nagkakasawa? Isang dami nating tanong, minsan inaalaw po ng Panginoon ang mga bagay niyan to teach us Jesus is enough for us. Jesus plus nothing equals everything. Philippians chapter 2 verse 7. Tingnan niyo po ang ginawa ni Kristo. Ito ang trabaho ni Kristo. Punuin tayo. Sabi ni Kristo, sa halip sinaid pa ang sarili sa pag-aanyo niyang alipin at sa pagiging tulad ng mga tao, natagpuan nga siyang kamukha ng tao. Sinaid ni Kristo ang kanyang sarili upang tayo'y punuin niya. Puno ka na. Kailangan mo lang ma-realize, kumpleto ka na. Hindi, Pastor, after 10 years pa ako sasaya kapag tapos na yung pagbabayad namin sa loan. Talaga ipopostpone mo pa yung happiness mo bago sumaya. Ngayon pa lang pwede ka nang maging masaya kasi natagpuan mo na ang greatest treasure that this world has to offer, namely Jesus Christ Himself. Napakapalad po natin na bayan ng Diyos kasi hindi to napapakinggan ng mundo. Iba ang message na napapakinggan ng mundo. Ang napapakinggan ng mundo, you need this, you need that. Habulin mo to, habulin mo yon para sumaya. But in this church, the gospel is being preached. We are being taught by God. Come to Jesus. You need Jesus. If you are in Jesus, your life is complete. Kahit di ka millionaire ngayon. Amen, Priya. Nagawa mo dito. Sabi ko kasi, come to Jesus. May biruan nga kami. Pag daw anak ng iba, sinasaway ng Asya. Pag anak ni Pastor, hindi masaway. Biro lang po yan. Nagpapatawa lang po ako. Okay, para magising kayo. Colossians 1 verse 50. Colossians 1. Okay lang po sabayin ng anak ng Pastor kapag makulit. Okay, Colossians 1:50. Siyang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay ng lahat ng kinapal. Si Kristo daw ang panganay ng sangnilikha. Pag sinabi pong kinapal, hindi yung makapal, ang pahulugan. Pag sinabi pong kinapal, yung sangnilikha. Si Kristo daw ang panganay. Kami po'y walang magkakapatid. Ang panganay namin ay si Ate Janet. Sa Bible ko, kapag panganay, mas mataas kaysa sa iba. Dito pa sinasabi ng Bible na si Kristo ang totoong panganay. Si Kristo ang totoong mataas. Sinasabi po ng Bible, kung si Kristo ang panganay, pagsamasamahin natin lahat ng masasayang lugar sa mundo, pagsamasamahin natin lahat ng ginto sa mundo, kung ikukumpara natin kay Kristo, basura lang. Basura lang. You spend your life
your entire life, inggit na inggit ka sa iba. You spend your life, nangangarap ka, sana ako din. Kaya tayo mga Pilipino, lagi natin sinasabi, hashtag sana all. Hindi natin nauunawaan kung si Kristo'y nasa atin, sapat-sapat tayo. Kapikin mo ulit ang iyong patabi sa kanyang balikat, sabihin mo sa kanya, alam ko napapagod ka. Takbo ka na lang ng takbo. Kailangan may mapatunayan ako. Kailangan ako number 1. Kailangan makabog ko siya. Ang ganda daw nung handaan ng anak niya. Handa sa better. Wala po akong pinapatamaan dito. I'm just telling you and exposing to you kung ano tinuturo sa atin ng culture. Ang tinuturo ng culture ay ibang-iba sa gospel. Culture says, kabugin mo siya. But the Bible says, Jesus is enough. Amen. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, nagiging masaya tayo sa success ng iba. Kasi at the end of the day, alam natin, hindi naman yan ang nagpupuno sa buhay natin eh. Okay lang na siya ang nauna this time. Makiki-cheer pa ako. Makikipalakpak pa ako. Okay lang yun. Praise God. Good job, kapatid. I'm so happy for you. You deserve it. Amen? As I end this message, nais ko pong sabihin sa inyo itong napakagandang words ni Leo Tolstoy. Ang sabi po niya, is there any meaning in my life that the inevitable death awaiting me does not destroy? Is there any meaning in my life that the inevitable death awaiting me does not destroy? Mayroon ba sa buhay ko nahugutan ko ng pagkatao na hindi kayang wasakin ng kamatayan na naghihintay sa akin? Sinasabi po ni Tolstoy, anumang meron ka ngayon na kapag namatay ka, sasama sa'yo sa hukay, hindi yan ang totoo mong kayamanan. Ulitin ko. Sinasabi po ni Tolstoy, anumang meron ka ngayon na pag namatay ka, sasama sa'yo sa hukay at mawawala ng value, hindi yan ang totoo mong kayamanan. Ang totoo mong kayamanan ay eto. Yung pag namatay ka, lumisod ka na sa mundong to, kasama ng pare. Alam niyo kung ano yun? Buhay na walang hanggan kay Kristo. Jesus Himself. He is your reward. He is your joy. He is your everything. Yung ilan sa inyo ay 40 years old na, yung ilan sa inyo ay 50, yung ilan sa inyo ay 60, yung ilan sa inyo ay 30, 20 years old. You have a long way to go. Ang dalangin ko, sa mga darating na panahon, mas lalo pa nating matuklasan na kumpleto na tayo kay Kristo. At lalo nating mai-enjoy ang pagiging rooted in Christ. Amen? Christ is enough for us. Bow your heads and we will pray. As you bow your heads, habang nakatungo ang iyong ulo, in the presence of God, and in the midst of this church, will you talk to God? Usapin mo, Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga araw na pinagpalit natin siya. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga araw na mas ginawa nating kayamanan ng ibang bagay kaysa sa Kanya. Na may mga bagay na mas pinahalagahan tayo kaysa sa salita niya at sa Kanya. Humingi tayo ng
tawad sa Panginoon. Magsisi tayo kung may mga araw sa buhay natin na mas may pinapahalagahan tayo kaysa sa Kanya. Kung may mga araw na mas minahal natin ang mundo kaysa kay Kristo, hindi natin nakita ang supremacy, the greatness, the bigness, the heaviness of Jesus. Kapatid, manalangin ka. Kung napapagod ka, sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, napapagod na po ako sa mundong ito. Kayo ang kailangan ko. Kayo ang kayamanan ko. Kayo ang ginto, kayo ang hiyas na hindi ko ipagpapalit. Sapagkat kayo po ay sapat-sapat. Patawad po, O Diyos. Na ipagpalit ka namin sa mga maliliit na bagay. Naging mayayabang kami. Naging entitled kami. Hindi namin nakita ang kalutihan ninyo, O Diyos. Patawad, Lord, may mga araw naging mapanit, nagiging masedusin kami, Panginoon. Maiinggitin kami, Panginoon. Patawad po, Panginoon, na ikukumpara namin ang aming buhay sa iba. Ganong ang katotohanan, kami pala ay kumpleto na kay Kristo. Tawag, Panginoon, wala kaming satisfaction, wala kaming contentment. We want more and we are never satisfied. We fight each other. We compete with one another. Patawad, Panginoon. Because Jesus, you are enough. You are enough. You are enough. Panginoon, na lumaya ka ngayong umaga. Ano mang inaalagaan mo na hindi ka nais-nais sa iyong puso, pagkainggit, pagkagalit, iwaksi mo sa Panginoon. Hindi pagpapatawad, iwaksi mo sa Panginoon. Liban sa buhay
sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa bang maihandog ko, libat sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihandog ko? Ano pa ba? Ayun po tayo lahat, awitan natin ang Panginoon. Liban sa buhay ko, nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba may handog ko? Ano pa ba may handog ko? Libat sa buhay ko, nanggaling sa'yo. Kung ano man, tawagin the worship team to sing the song. Hallelujah! At mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Sino man pong napapagod, sino man pong may mga suliranin, can I pray for you? If the Lord leads you to come forward, just come forward and we will pray for you. Lahat po ng napapagod, lahat ng may suliranin, just come here at the altar and we will just bless you, we will pray for you. If you're feeling tired, if you're feeling sick, if you're feeling lonely, just come forward, just come forward. Hindi po kayo lapit sa akin. You will come before God. Oh, ano pa ba ang maihandog ko? Hallelujah! Ano pa ba? Just come forward and you feel like you need some prayer. Liban sa buhay ko, nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuri kong God cares for you. Jesus loves you. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na ano pa ba
Come on, lift your hands, church. Taas po natin natin mga kamay. Ano ba ba? Ano ba ba ang may forget about me, just Jesus. Just Jesus. We worship you, Lord. Forget about this church. Eyes on Jesus. Ano ba ang ko? Babang may handog ko. Liban sa buhay ko nanggaling sa'yo. Kung ano mang sasabihin ko'y dahan, at mga barikada tuloy ko laban. Hindi mo rin sapat sa akin na nalalaman. Ko'y hindi pa rin sapat. Sa akin na nalalaman. Ko'y hindi pa rin sapat. Ko'y hindi pa rin sapat. Sa akin na nalalaman. While we are singing, the Lord reminded me of the 5 loaves and 2 fishes. Napakalaki po ng demand. They had to feed 5,000 people and more. Pero ang supply po nila ay kakaunti. They only have 5 loaves and 2 fishes. But you know what they did? Pinagpasalamat nila. At ibinigay nila sa kamay ni Kristo. Pinagpasalamat nila sa Panginoon. Maaaring kakaunti ang resources mo ngayon. Maaaring parang kulang at bitin, pero ibigay mo sa Panginoon. At ipagpasalamat mo sa Panginoon. And God will multiply. Hallelujah! Because He is our supply. He is our provider. Amen? Come on, clap your hands to Jesus. Yes, come on, rejoice! Shout hallelujah! Hallelujah! Last na, bago ko po ipasa microphone kay Pastor Nestor. Can you just hug yourself right now? And just close your eyes. And we will be ministering healing. Oh Lord, you're a God of compassion. And whatever is impossible for us is possible for you. Ikaw po ang aming great healer. And we believe that by your stripes we were healed. You took our brokenness. You took our sickness. You took our pain. And so, Lord, we bless these bodies in the name of Jesus. We ask for your healing touch to be upon these people, Lord. Heal those who are sick, oh God. We pray for those who have diabetes. We pray for those who have headaches. We pray for those who have back pains, bone problems, internal organs problem, body fluid problems. Lord God, have mercy on your people. Heal them, oh God, and bless them, Lord. Receive the grace of God right now. Receive the blessings of God right now. God is in this place, and He is your healer. He is your provider. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Everybody say, Jesus. You are my Savior. You are my Lord. You are my provider. You are my healer. Apart from you, I can do nothing. This is my prayer. In Jesus' name, amen.
natanggap yung mga mensahe. Nananariwa po ang biyaya ng Diyos na ating tinigap nung tanggapin natin sa buhay natin. Ating Panginoon, sapat na pala siya sa atin. Nalilimutan lang natin. If we have Christ, we have everything. Sabi kanina ni Pastor Joshua, Jesus plus nothing equals everything. Nalala ko yung favorite word of God sa Psalm 37 verse 4. Kasi kung tayo may mga naisin sa buhay, siyempre kaligayahan, hindi natin makamit. Pero may paalala siya, sinabi niya, wisdom po ito. Ibukog sa amin sa book of wisdom. Sabi, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart desire. Sa verse 5 naman doon trust the Lord in everything you do, and He will crown your effort with success. Sa Diyos lang natin iasa lahat. Bago tayo kumakbang, pag alam natin ang lumikha sa atin, siya na nagbigay buhay sa atin, siya magbibigay sa atin ang mga wastong buhay para sa atin. Amen. Petas po natin ang tinapay na nagisimulo ng kanyang katawan. Sabi mo ng salita ng Diyos sa kanyang mga latay tayo nagsigaling. Tayo po ay mayroong mga karamdaman, hindi lang pisikal. Lahat ng suliranin, inako ng Diyos. Maging kasalanan natin, inako ng Diyos. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para akuhin o saluhin ang dapat sanay tayo ang magbabayad sala. Pero siya ang gumawa nito. Amen. Katapin po natin ang tinapay. Tumigis po ang dugo ng Panginoon sa Kristo habang siya nakapayugay sa krus. At sabi ko na aklat ng Exodus, kailangang mabubuo ang dugo bilang kabayaran na kasalanan. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran na kasalanan. Ginawa po ng ating Panginoon sa ating lahat para sa ating kahapon, namana, nagawa, at maaari magkakapa tayo. Pero naroon ang saving grace ni Lord. To trust God. Ginawa na niya para sa atin. Amen. Tanggapin po natin. We are really forgiven. Okay. Nakaka-overwhelm na umaga para sa ating lahat. Are we all blessed, mga kapatid? Sobrang ganda ng reminder sa atin ng Panginoon. Nakaka-guilty, di po ba? Minsan po, meron to, lagi natin naririnig to, yung inggit, pikit. Tama po ba? Pero ngayon, dugtungan po natin as Christian. Pag inggit, pikit, and pray. Ipag-pray po natin ang mga tao na patuloy silang i-bless ni Lord at i-bless din tayo at the same time, mga kapatid. Wala tayong panahon para hindi masatisfy. Dahil kay Lord, sapat po tayo. Kaya dapat sa buhay natin, sapat din si Lord. Tama po? Okay, atin po ilagay ang ating mga kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po natin basahin ang ating covenant. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede na po tayong magsiupo. Meron po ba tayong new guests and comers today? Meron po? Wala po? Okay, so since wala po tayong mga newcomers, so let's proceed to our announcements. Okay, for our covenant meeting that's happening every Tuesdays, 5:30 p.m. to 7
called the Five Solas. So everyone is invited to attend. Next po is the Bible Lab for our children's ministry. It's Exploring God's Word. It's a 5-week series po na matatapos na on October 6. So let's invite our kids to attend that as well. Next one. And our weekly youth fellowship is back. So that's happening every Saturday po. So it is open for all youth. Hindi lang po sa mga taga-blessings. Next po. Okay, we do have 2 Sunday worship services. One in the morning at 9 to 11 a.m. and also at the evening at 7 to 8:30 p.m. And still, we're encouraging people to host a whole prayer meeting sa inyong mga family. And if you have any questions, feel free to ask po yung mga ushers natin about it. And we also are still searching for praise and worship team. So we need instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummers. So lapit lang po kayo para i-share ang mga talent niyo kayo. Okay, so that's all. And let's go on Madam Mary for our exhortation today. Salamat po sa ating Panginoon. Are excited to give. Thank you, Lord. So, purihin natin ang Panginoon. At babasahin ko lang po itong word. Alam ko po na sobra na tayong na-enlightened sa ating pakikinig. At nakakatuwa sa dunsa namin si Pastor Joshua. God is our provider. So, magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Babasahin ko lang po itong word dahil alam ko po na ang word ng Panginoon is always anointed dahil ito'y ng kinasihan. So dito po sa Malakay 3, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi niya ako ay hindi lubusang nalipon. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbali kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero tinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikato at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo nasubukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ugas. So ito po medyo matigas po na word. Actually, sa tinagal-tagal na ako'y nag-iisip, hindi ko po talaga itinuturo at hindi ko binabasa. Pero alam ko po naman na sa haba din po ng ating pakikinig, nag-mature na po tayo as Christian. At ang salita po ng Diyos ay sinasabi natin, hindi nagbabago ng ating mga buhay at nagbibigay ito ng pag-asa. Christ is enough for us. Kung may Kristo tayo, kompleto tayo. Higit sa lahat, mas malaga ang buhay kaysa pera. Pera lang yan. At ang pera ay kaloob ng Diyos. Kasi sabi nga dun sa Deuteronomy 8:18, alalahanin natin na ang Panginoon ang talaga at muling makikita ng mga tao. Sa Deuteronomy 8:18, alalahanin natin
na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng mga pagpapala sa ating buhay. Sa Kanya nanggaling ang lahat. At subukan po natin. Dito po sa Malakay talaga nagpapasulit ang ating Panginoon. At nasubukan na namin yan. Nasubukan na namin talaga ang manggaya. Anong pumasok sa aming tindahan, puro peste. Puro pagkasira ng kalakal. Nanakawan ng gasol, nanakawan ng kandalo-bilogay. Grabe. Grabe yung peste sa buhay. Pero purihin natin ang Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita ng buhay, nagbago ang lahat. At alam ko po, ang kalimanan natin ng Panginoon ay ang Diyos. If we will give, we have to trust God. Ang Panginoon ang magbabalot nito, siksik, liglig, at umaatake. Amen. So, purihin natin ang Diyos. At muli, thank you Lord sa kanyang mga pagpapala. So, manalangin po tayo, ipag-pray natin ang ating mga kaloob. Panginoon, alam po namin, ikaw ay Diyos na mayaman. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat. At ikaw ang Diyos na maaasahan. We are entrusting to you everything, ang aming buhay, ang aming ikabubuhay. At salamat po, Panginoon. Wala kaming nais na ihandog sa iyo, kundi ang buhay na ito nakaugnay sa iyo. Bless each and every one of us. Pagpalaan mo ang bawat isa ang aming ikabubuhay at anak buhay. At kiniklaim namin ang iyong mga pangako. Alam ko po ikaw ang higit sa lahat na natatawang kanilangan. Kaya salamat po at yung ibinabalik namin sa ang papurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you. You are blessed coming in. You are blessed coming out. You are blessed in the city. You are blessed in the field. You are blessed wherever you go. Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. Be rooted in Christ. Amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.